Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Hanap mo ba ay masarap na pampalamig at pwede rin pang negosyo? Kung ganon, ang video na ito ay para sa iyo. Natin for today ay masarap na halo-halo. Kahit ice pa lang ang kinin mo ay sobrang sarap na. Kaya kung ano ang mga ingredients natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. At hindi makukumpleto ang ating pampalamig kung wala tayong ice. Kaya unang-una ay gagawin po natin muna ang ice para sa ating halo-halo. Ayan, isinalang ko na pala dito ang ating kawali at naglagay po ako dito ng mga 350 ml ng tubig. And lagyan po natin ng mga half cup po ng cornstarch. Ayan, minix ko lang po ito ng maigi para po ma-dissolve yung ating cornstarch. And ang apoy pala natin dito guys ay nasa low heat lang. Ayan, after na mga ilang minutong halo-halo nito, ayan, kita nyo naman guys, nag-sticky na ito. Ayan, pag ganyan na po yung texture niya, ay okay na po yan. Pwede na po natin ilagay yung ating gatas. Ang first ko pong ilalagay dito ay yung ating condensed milk. Ayan, 1 can po ito ng condensed milk. Ayan, ibuhos ko lang ito lahat. At i-mix po natin ito ng maigi. At kung nakarating ka na sa part na ito, ay marahil nakikita mo na ang gagawin nating ice ay hindi lang basta simpleng ice, kundi special ice po yung gagawin po nating ice para sa ating gagawing halo-halo. Dapat po ay mix po talaga ito ng maigi guys, para po mag-combine po yung ating milk at yung ating ginawang cornstarch. Ayan, pag okay na po yan, pwede na po natin ilagay yung ating evaporated milk. Kayo guys, nasa inyo na po kung anong brand po yung ilalagay nyo or gagamitin nyo. Basta nasa 370 ml po yung kanyang dami. At ayan, halo-haloin lang din ito ng maigi. Tingnan nyo naman, sobrang creamy na po nito. Ang sarap po nito and perfect na perfect po ito sa gagawin po natin. At ayun naman po natin na puro tamis lang. Gusto naman po natin na maging balance po yung kanyang lasa. Kaya magagadyad po ako dito ng cheese. Kahit anong brand po ay pwede. Nasa sa inyo na po kung ano po yung gusto nyong gamitin. At ang nilagay ko po dito na dami ng cheese ay nasa 1/4 lang po ng isang malaking cheese na nasa 70 to 80 ata yung price. At kaya po tayo dito maglalagay po ng cheese ay para pampabalance po ito ng lasa para po hindi naman po tayo masyadong maumay sa tamis. Ayan, luto na po ito kaya inisinalin ko na po dito sa ating Tupperware. At ipalalagay po natin ito sa freezer ng overnight. Para po talagang tumigas po ito. And by the way guys, hindi nyo na kailangan pong tunawin yung cheese. Okay lang po kahit hindi po natunaw. Ayan, ipapalagay po natin ito sa ref. And kukunin na po natin ito kinabukasan. At ayan, kinabukasan, nagluto na po ako dito ng gulaman po. Ayan, buko pandan po ang flavor nitong ating gulaman na lulutuin. At dahil dalawang klase po ng gulaman yung lulutuin po natin, ay kalahati lang po nitong ating gulaman na sachet ang ating gagawin. And naglagay po ako dito ng 400 cups ng tubig. Kasi sa isang pouch po ng gulaman or sa isang sachet ng gulaman ay dapat 8 cups po ng tubig. Kaya 4 lang po yung nilagay ko kasi kalahati lang yung ating lulutuin. And naglagay po ako dito ng kaunting sugar. White sugar po yung nilagay ko, nasa 2 teaspoon lang. And takpan po natin ito until po ito mag-boil. Ayan, nag-boil na po ito. Pag ganitong kumukulo na ay patayin na natin yung apoy at isalin na natin ito sa isang lalagyan para ito ay palamigin. Ayan, isinalin ko na dito sa malapad na lalagyan guys para po mas mabilis lumamig. At habang pinapalamig po natin ito ay lulutuin naman po natin yung isa pa nating gulaman. Ito po yung red color po na gulaman. Ganun lang din, 4 cups lang din po ng tubig yung nilagay ko dito sa ating kalderin. At naglagay po ako dito ng kalahati po nitong sachet ng gulaman na red. At maglalagay din po tayo dito ng 2 teaspoon lang din ng white sugar. At i-mix po natin ito ng maigi para po ma-dissolve yung sugar. By the way, wala pa po itong apoy. Pag na-mix na po natin ito, takpan at saka po natin ito apoyan. At hintayin po itong kumulo. Pag kumulo na, ay okay na po yan. Patayin na po itong apoy.
And isali na rin natin dito sa lalagyan. At habang pinapalamig po natin itong ating gulaman, ay maghiwa na po tayo dito ng mga fruits po na ipang sasawag po natin dito sa ating halo-halo or mga ingredients. Ayan, gagamit din po tayo dito ng mangga. Grabe ang tamis po nitong mangga na gamit po natin guys, and sobrang bango po niya. Ayan, napakaganda po nitong napili po nating mangga. Kitang-kita nyo naman, sobrang yellow po ng kulay niya, halos nag-orange na po siya. Ayan, yan po yung masarap sa mangga. Ayan, gamitan po natin ito ng baso. Ayan, gaya-gaya po tayo sa mga ibang video guys na ganun po yung ginagawa. And it turns out, okay naman po pala yung kinalabasan pag ginamitan po ng baso. At kung nakarating ka na sa part na ito, paki-like naman po yung ating video, paki-subscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. At mabalik naman po tayo dito sa ating mangga. Ayan, in-slice ko lang po ito into maliliit na cubes. At okay na po itong ating mangga, kaya ilagay ko na po dito sa ating malinis na bowl. Ayan, isunod na po natin hiwain itong ating avocado. Ayan, medyo may kamahalan pa po yung avocado ngayon guys, dahil hindi po talaga siya season or kakabunga pa lang nung mga puno, kaya medyo mahal. Pero itong nabili ko po guys, ay nabili ko lang po ito sa halagang 115 pesos po yung kilo. And sobrang ganda po niya. And by the way, online ko lang po ito nabili or sa Facebook. Kaya thank you po sa nagbenta po nito. Ang ganda po ng avocado niya ma'am, and napakamura lang. Kasi nagtanong po ako sa iba, and yung iba po ay nasa 150 kilo, 130. Tapos sa merkado naman nagtanong po ako ay umabot po siya ng 180 po per kilo. Kaya sobrang mahal po. Kaya ang saya ko po na nakabili po ako nitong mura lang na avocado. Tapos maganda pa po yung kanyang loob. And mapunta naman po tayo dito sa ating saging. Yes guys, yung saging po na gagamitin po natin ay saging na saba, and hinog na po ito. Ayan, napakaganda po nitong saging, and matamis po itong saging na nabili ko. Yan, kita nyo naman guys. Gagamit lang po ako dito ng mga 5 piraso. And hindi po ito masyadong malalaki itong nabili ko, pero sobrang lulusog po ng saging na ito guys. At ang kaganda pa po nitong saging na saba ay hindi po siya seasonal, kaya kahit anong araw o buwan ay meron po siyang nagtitinda. At saka mura lang din po yung kilo po nito. Nasa 25 pesos lang po yung kilo. Ganun lang din po yung gagawin po natin. I-slice lang din po natin into small cubes. At bukod pa po dito sa mga hiniwa po natin mga ingredients, ay gagamit din po pala tayo dito ng nata de coco. White po yung kulay ng nata de coco na binili ko kasi meron na po tayong red at green gulaman. And maglalagay din po pala tayo dito ng corn. At yung corn po na gagamitin po natin dito guys ay yung nasa lata na po yung binili ko. Kasi last week po natin binili itong ating mga ingredients. Kaya pag bumili po tayo agad, baka po masira na po siya pagdating po. Kasi hindi ko po alam kung kailan po ako magluluto ng halo-halo. At ayan, tapusin ko lang po hiwain itong ating banana. Ayan, okay na po itong ating saging. Balikan naman po natin yung ating mga gulaman. Siguradong malamig na po yun. Ito na po yung pinalamig po natin na gulaman, and slice ko lang po ito into cubes. Grabe, sobrang init po talaga ng panahon ngayon guys, kaya perfect na perfect po talaga yung ganitong pampalamig. And sobrang sarap po nito, kaya hindi ka na magsisisi pag ganito yung ginawa mo. Sigurado yung ubos talaga agad. Dahil itong akin po guys ay talagang ubos talaga agad. Halos na nga hindi po kami matirhan or makakain sa ginawa po namin, dahil po ang dami pong tao ditong nakaabang po sa ginagawa ko. Ayan, slice lang din po natin into small cubes itong ating red gulaman. Saka po natin kunin yung ating ginawang ice kagabi. Kasi alaman nyo naman guys, sobrang init po talaga ngayon, kaya madali lang po matunaw yung ice. Kaya pahuli na po natin yung kunin. Ayan, okay na po itong ating gulaman, kaya kunin ko na po yung ginawa po nating ice. At ayan guys, ito na po yung ginawa po nating ice kagabi. Ayan, sobrang sarap po nito, kaya hindi na po talaga kami makapaghintay. Wait lang, buksan ko lang po muna ito. Wow! Ayan, kita nyo naman guys, sobrang sarap po nito. Yung ice pa lang, sobrang sarap na. Grabe guys, hindi na po talaga kami makapaghintay. At saka marami na rin pong tao po dito nag-aabang dito sa ating halo-halo. At saka mura lang din po yung benta ko po dito. Isang maliit po na baso ay benta ko lang po ng tag 20 pesos. Kasi hindi ko naman po ito binibenta po ng mahal guys. I-share ko din po yung mga naluluto ko para naman po makatikim yung iba.
Sa murang halaga lang ay makakatikim ka na ng ganito ka-special na halo-halo na sobrang sarap. At ayan, kinayod na nga nitong aking partner yung ating ice. Yan po yung mga baso po na paglalagayan po natin guys. And ang benta ko lang po dyan sa isang maliit po na baso ay 20 pesos. Para naman po makatikim lahat. At marami-rami na rin po yung mga nag-aabang po dyan sa labas ng bahay. Kasi dito po kami sa loob naggawa po ng halo-halo guys. Kasi sobrang init po talaga sa labas. Baka matunaw po kaagad yung ating ice. Kaya dito na lang po kami sa loob. Tapos ito po yung mga pamangkin ko ay talagang kanina pa nakaabang. Kita nyo naman guys, yung maliit na bata po sa gilid ng lamesa. Pamangkin ko po yan, kanina pa po yan nakaabang. At kita nyo naman guys, ito po yung ating ice. Grabe, sobrang lambot po nitong ice natin. Para po talaga siyang ice cream. Sa sobrang lambot and sobrang sarap po nito. At ayan, ginamitan pa nga namin ng ice crusher. Ay pwede rin naman pala siyang kutsarahin na lang. Dahil ang sobrang lambot po niya. At ito po ng baso na ito po yung binibenta ko po ng tig 20 pesos ang baso. Yan, nilagyan ko lang po yan ng mga gulaman. Itong ating buko panda na gulaman, itong ating red. Maglalagay din po tayo dyan ng mangga. Ayan, and sobrang sarap po din po ng mangga na napili po natin. Tapos, lalagyan din po natin ito ng avocado. At itong ating saging. Meron din po yung sahog na corn. Ito po yung sweet corn po na sinasabi ko. At hindi pa po yan tapos, maglalagay din po tayo dyan ng nata de coco. Ayan, kita nyo naman guys, 20 pesos lang po yan and sobrang sarap na po talaga niyan. Kaya talagang binabalik-balikan po talaga nila. Halos maubusan na nga po kami ng ice dahil sa sobra pong dami po ng bumibili. At saka mura lang po yung benta ko nito guys, para pambawi lang po talaga ng puhunan. Para naman sa susunod pa nating lulutuin. Pero kung kayo guys ay gusto nyo pong pangbenta, ay pwede po itong pangbenta. Siguradong mabilis po itong mauubos at talagang babalik-balikan po ito sa sobrang sarap. At adjustin nyo lang po yung price niya at kung gaano kadami yung ilalagay nyo po. Pero ito pong mga nilagay ko pong sahog ay perfect na perfect po yung combination niya. Sobrang sarap po nito. Pwede rin nyo naman pong add-on po ng iba pang mga ingredients kagaya po ng buko. Nasa sa inyo na po guys kung ano po yung mga fruits po na ilalagay nyo po. Basta ang paggawa po ng ice nito ay ganun lang po. Sa first part po ng ating video, makikita nyo po kung gaano po natin or paano po natin ginawa yung ating ice. And sobra pong sarap po talaga nito. Kaya try nyo na po itong gawin guys. Talagang ang sarap niya. Hindi po talaga kayo magsisisi. At siguradong magugustuhan po talaga ito ng buong pamilya. At panay po tanong nila kung kailan daw po ako gagawa ulit ng halo-halo. At sabi ko naman ay siguradong matatagalan pa. Kaya ano pa hinihintay nyo guys, try nyo na po itong lutuin. Sobrang sarap po nito. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!